Ano, sasama ka ba? Tanong ni Mariel abang hinihila niya ang mangga sinaging blouse. Napahinto ako. Saan ba talaga itong sinasabi mong shooting? Hindi ka pa malinaw? Hindi horror film daw tungkol sa aswang. Madarektor na kilala ko si Seraririang. Aswang? Napawa ko. Pakita ko. Hindi ba mahilig ang ako manood hindi sumama sa mga nito? Kasi wala akong kasama at saka free ka naman. Maganda to, promise. Experience. Napatitig ako sa kanya. Mariel, baka naman delikado. Hindi. Baryo lang. 2 hours away. Sagutin na transpo apakain. Libre o. Libre, pumuntong hiniga ako. Okay. Fine, pero isa lang nitong beses. Nung umisi siya agad, alam kong hindi mo matatanggihan. Pag-dating namin sa van, sinalubong kami ni isang lalaki na kaitim na jacket. Hawak ang klipod. Siya si Seraririang, bulong ni Mariel. Good evening. Mike siniyang bati. Hindi siya nung gumiti. Ako po si... Pero hindi ko natapos ang pagpapakilala dahil agad siyang tumango. Pasok na kayo. We're late. Tahimik akong sumunod. Sa loob, madalawa pang tao, isang binatang may hawak na malaking kamera at isang babaeng nakaupo sa dulo. Hibati na kameraman. Rico, nung gumiti ako si... Ala, biglang sabat ng babae ako yung lead actress. At nice to meet you, sagot to medyo melat. Maya-maya, sumakay din ang isang payat na lalaking madalang magakahon. Si John, sabi ni Rico, utility boy. Nung gumiti si John na kumaway, hello po, tahimik si Seraririang habang nagmamaneho. Kami namang naiwan ay nag-usap. First time mo ba? Tanong ni Rico. Oh, sagot ko, kaibigan lang ako ni Mariel. Tamang-tama sa Bateniela para may extra. Kaibigan ako dito nakaka-stress kapag puro trabaho. Anong role mo sa pelikula? Tanong ko, biktima, maikli niyang sagot. Classic. Kating. Habang umandar ang van, napansin ko ang dilim na daan. Wala halos silaw, tanging buwan lang. Hindi ba nakakatakot dito? Mahina kong tanong. Nasanay na rin kami, sagot ni Rico, pero minsan may makuwento. Lalo na sa baryong pupuntahan natin. Kuwento na may mananirahang kakaiba sa batin ni John. Mga nilalang na hindi mo datatinitigan. John, singgitin niya, huwag kang manakot. Nung umisi lang siya, buwaning lang makaiba dating namin, sinalubong kami na malaming na hangin. Kumakaway si Mariel sa akin, di ba sabi ko sa'yo, ang gandang ambience. Ambience pa, para sa akin, parang may nakatago sa bawat sulok. Ang mabahaya gawa sa kahoy, may mabubong na pawid. Tahimik ang paligid, dilaw lang tao. Habang binababa ni John ang gamit, napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatitik siya diretso sa amin. Good evening po, bati ko pero hindi siya sumagot. Hinawakan ko ang braso ni Mariel. Nakakatakot siya, hayaan mo na sagutin. Siguro curious lang, pero hindi ang basta curious at ang matanda ay parang may sinasabi na para bang alam niya kung ano ang mangyari sa amin. Sir, tanong niya, saan kami matutulog? Sa lumang bahayng kapitan, wala nang nakatira doon muna. Lumapit si Rico sa akin. Kaya mo ba? Baka hindi ka sanay sa probinsya. Okay lang, sagot ko pero ramdam kong nanginginig ang boses ko kung gusto mo tabi tayo. Biro ni Mariel. Para safe, napangiti ako kahit nakabahan. Tahimik si Seraririang habang tinitingnan ang paligid. Para siyang lagi may inisip. Sir, tanong ko, matagal na po ba kayong gumagawa ng horror films? Sandaling nakang siya natingin. Hindi lahat ng horror ay katangisip. Nakaitininang kami ni Marie. Ano ibig niyang sabihin? Yon na kayo sanghigan. Narinig namin ng matandang babae sa labas.
Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Nagula kami. Si John nangunang sumilip sa bintana. Siya na naman. Anong sabi niya? Tanong ko. Wala, wag mo na lang isipin. Sagot ko pero hindi ko basta malimutan. Ang boses ng matanda ay malamig punong babala. Mariel, bulong ko, sigurado ka ba dito? Oo naman. Sagutin niya pero halata rin ang kaba sa kanyang Sir, sabi niya, bakit dito pa tayo nag-shoot? Wala bang ibang lugar? Totoong takot dito? Sagutin niya, ayokong gawing artificial ang pelikula. Pero sir, sindit ko, paano kung may mangyaring masama? Tumahimik siya sandali bago sumagot. Then the story becomes real. Napalunok ako. Hindi ko alam kung biro iyon o hindi. Pero, yung matanda kanina, narinig mo ba sinabi niya? O, pero baka baliw lang siya, Mariel, iba yung tingin niya, para bang siya, matulog ka o pinikit ko ang mata ko pero naririnig ko pa rin ang hangin sa labas. Ang magayapag nung kung sino man sa labas ng bahay at ang tinig na tanda na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Kanabahan ako. Hindi ito simpleng shooting. May nakatago rito. At parang hindi na kami makakatakas. Action, sigaw ni Sinadirian. Umiga ko sa damuhan, sumisigaw. Habang hinila ni Ella ang braso ko para sa eksena. Mas malakas pa, utos ni Sinadirian. Aray, tulungan niyo ako. Sigaw ko pilit na pinapakita ang Narinig ko ang huning kuliglig. Ang hampas ng hangin sa madadahon habang nakapikit ako. Bigla kong naramdaman ang malamig na haplos sa paa ko parang kamay na hindi datan na ron. Napaiktad ako. Wait. Kut. Sigaw ni Sinadirian. Ano namang hamawak sa paa ko? Hinga kong sabin. Napatinin si Ella. Wala naman akong ginawa. Nakahawak ako sa braso mo. Pero swear, may malamig na kamay. Nilapit ko ang paa ko ng ginig. Hindi ba kayo nakaramdam? Walang tao sa likod mo. Sabi ni Rico, ako yung nasa kamera malinawa. Baka na-imagine mo lang. Dagdag ni Mariel, pilit tumatawa. Pero hindi ako natawa. Totoo ang pakiramdam na pagkatapos ng eksena nagtipong kami sa gilid ng set. Ano ba talaga naramdaman mo? Tanong ni John. Mahina ang boses, parang malamig na kamayin. Hinila ako. Akala ko pati eksena. Pero walang tao. Napakamot si John. Ate baka hindi lahat ng kwento-kwento lang. Napatinin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sa baryo na to matagal nang may nawaw. Lagi nilang sinasabi aso ang dahilan. John, saway ni Mariel. Huwag kang manakot. Hindi ako nananakot. Mahina niyang sagot. Totoo, kinilabutan ako. Kinagabihan. Habang kumakain kami na adobo sa mesa biglang may kumatok. Tok, tok. Si Ella ang natanong. Sino yon? Lumapit si John. Para silipin, isang matandang lalaki nakatayo sa dilim. Huwag kayong lalabas. Bulong ng matanda. May dumadajit ng tao sa gabin. Napatinin kami sa isa't isa. Salamat po tatay. Sagote John. Makinig ka. May gumagalan ngayong gabin. Pagkatapos ay biglan na lang siyang nawala sa dilim. Tahimik kami lahat. Pero bakit ganong kaseryoso yung matanda? Tanong ko superstitions lang. Sabi ni Ella, kung lahat ng kinakatakutan nila totoo matagal na silang ubos. Tahimik lang si Sinadirian. Nakatitig sa pakain niya. Sir, anong tingin niyo? Tanong ko. Nagangat siyang tingin. Fear is useful. Kapag natakot ka, natural ang victim. Hindi atin yung naramdaman ko kanina, sagot ko. Hindi siya sumagot. Pagkatapos kumain, lumabas ako para uminom ng tubig. Madilim sa labas. Malamig ang hangin. Naririnig ko ang bulungan migataw mula sa kabilang bahay. Huwag kayong nalabas, may dumadajit ng tao. Nalamig ang batok ko. Totoo bang lahat sila ay takot? Hoy, nagulat ako sa boses ni Rico sa likod ko.
Anong ginagawa mo dito? May naririnig ako. Gataw na pobulungan. Hayaan mo na. Laging ganyan dito. Pero parang totoo ang takot nila. Umiling siya. Kung maniniwala ka agad. Tapos ka na. Huwag mo isipin. Baka dala lang ng imagination. Hindi Mariel. Yung kamay kanina. Damdam ko talaga. Tumahimik siya. Baka may kakaiba. Pero wag ka na magsalita. Baka mabali tayo. Eksena naman nila, tumatakbo siya sa kakahuyan habang sinusundan daw na song. Action! Help! Help me, sigaw niya. Nasa gilid lang ako, pinapanood siya. Biglang napahinto si Ella at napasigang totong takot. Sir, may kumalaw sa likod ko. Kot! Sigaw ni Sirari. Ano na naman yan? Promise. May kumaluskos. Hindi parte ni na staff. Wala namang tao doon. Sabi ni Rico, hawakang kamera. Hindi ko kayang Daniela. Hindi yun natin. Nakatininan kami ni Mariel. Parahon ang minalam. Hindi lang ako ang nagpahinga kami sa lilim. Lumapit si John sa akin. Ate, nararamdaman mo rin ba? Bulong niya. Oo, at si Ella rin. Tama ako. Mahina niyang sabihin. May kumagalaw dito. Hindi lang ni imagination. John, totoo ba ang nasong? Napatitik siya sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin ng diretso. Pero hindi sila kwento lang. Nang dinig ako, bakit tayo nandito pa rin? Dahil sa pelikula at dahil hindi tayo makakailis agad. Hindi safe. Safety is relative, sagot niya. Kung matakot kayo, mas maganda ang output. Sir, hindi ito biro. Pero hindi siya nakinig. Tulungan ako. Siga ko. Habang sumisigaw ako, biglang may humila sa kabilang pa ako. Hindi si John. Wait. Stop. Good. Sigaw ni Sirarian. Ano na naman? Hindi na naman ako. Hindi si John yun. Napalunok si John. At hindi ako nakahawak sa paa mo. Braso lang. May malamig na kamay. Siga ko. Tahimik lahat. Lumapit si Ella. Ikaw din. Kanina pa ako nakakaramdam. May sumusunod sa itin. Hindi pwedeng imagination lang to, dagdag ni John. Tama na, singgit ni Rico. Kung matatakot kayo, uwian na. Pwede ba singgit ko? Baka dato malis na tayo. Tahimik si Sirarian bago sumagot. No one leaves. Not until we finish. Huwag kayong nalabas. May dumadajit ng tao. Tumayo ako. Dahan-dahan. Sinilip ko ang bintana. May anino gumagalaw sa gilid ng puno. Hindi tawang nitsura. Mariel. Bulong ko. Gising ka ba? Umango siya. Bakit? May nakita ako sa labas. Tumayo siya at wala naman. Sabi niya. Pero kanina, nandun talaga. Nandinig ang tuhod ko. Hindi ito script. Hindi ito laro. Totoo ang kaba na sumisiksik sa dibdib ko. At sigurado ako may nakatingin sa dilim. Tanong ni Mariel habang nilalapit sa akin ng plato ng kanin. Oo, pero wala akong gana. Sagot ko, nakatitig lang sa sahig. Pagod lang niyan. Kanina, ang galing mo sa eksena, pilit niyang giti. Hindi galing yun. Mariel, totoong takot. Ang naramdaman ko, umikot ang mata niya. Lagi kang masyadong seryoso. Pelikula lang to. Pelikula ba talaga? Bigla kong tanong, anong ibig mong sabihin? Yung manangyayari, yung kamay, yung bulungan, hindi ba ikaw man lang natakot? Napatahimik siya, tumingin siya sa gilid, parang may iniwasang sabihin, pinagabihan. Hindi ako makatulo, naririnig ko ang mahinang pag-usap mula sa kabilang kwarto. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tinapik ang pader para makalapit sa pinto. Boses ni Sirarian. Sigurado ka ba? Oo. Sagot ni Mariel. Nakita ko siyang perfect na gamitin. Malamig na tono ni Sirarian. Nalaglag ang puso ko. Paano kung matakot siya ng sobra? Tanong ni Mariel. Mas maganda. Masaya. Hindi na natin kailang magatin. Gamitin ninyong takot niya. Pero kaibigan ko kung tunay mong kaibigan, tutulungan mo siyang gumanap ng totoo. Dahil kinabukasan, na kung wari ako normal,
Good morning, bati ni Mariel. Punong energy. Good morning. Sagot ko mahina. Ready ka na ba sa bagong eksena? Tanong niya. Ano bang eksena? Bumiti siya. Surprise daw sabi ni si Radelian. Surprise? Napalunok ako. Bakit kailangang get surprise? Para't matala ang reaction mo. Napatitig ako sa kanya. So alam mo na. Alala sagot niya. Lumapit si Rico. May hawak na kamera. Hoy. Huwag kayong magkukwentuhan. Prepare na. Anong eksena to? Tanong ko. Basta trust. Process. Sagot niya. Pilit na nakangiti. Trust. Sa totoo lang wala na akong tiwala. Pagdating sa set. May nilatag na damo. May ilaw sa gilid at sisirado riyan nakatayo sa gitna. Okay. Sabi niya. This time wala kang script. Just wait. Ano pong gagawin ko? Just be yourself. Huwag kang magate. Gusto ko genuine. Pero sir action. Agad niyang siga ni Siradirian. Tuloy lang. Relax. Siga ko. Pero hindi ko na alam kung acting ko totoo. May kamay na humawak sa braso ko. Hindi ko kilala. Malamig ulit. Stop. Siga ko. Kat sabi ni Siradirian pero nakangiti siya. Perfect. More like, humihingal ako. Sirat. Hindi yun acting. Totoo. Exactly sagot niya. Walang emosyon. Gusto lang nilang lumabas na authentic ang pelikula. Mariel. Kaibigan ba talaga ako? Umiling siya. Kaibigan ko. Pero, kailan kong pumayat? Kung hindi ni matutuloy ang project, nagpabaya ko. Tumingin siya sa akin. May batas ng guilt sa magamat. Sorry, pero hindi sapat ang sorry. That night, habang nakahiga ako, dumating sila sa tabi ko. Hoy, bulong niya. Narinig ko sila kanina. Ikaw daw ang gagamit. Alam ko, sagot ko. Narinig ko rin. Bakit pumapayak si Mariel? Hindi ko alam, pero ramdam ko. May tinatago pa sila. Kung ako sa'yo, bulong niya, mag-ingat ka. Hindi to basta pelikula. Kinabukasan, nakaupo ako sa labas. Pinapanood, ang araw na sumisilip sa bundok. Dumating si John, dala ang termos ng kape. Ate, ang lungkot ng mukha mo. John, may tanong ako. Sa tingin mo, pinakakatiwalaan ba kita? Siyempre sagot niya. Bakit kung sakaling may masamang plano sila sa akin, ipagtatanggol mo ba ako? Nagulat siya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Gusto ko lang marinig tumango siya. O ate, hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Napaluha ako. At least may isa akong kakampi. Pero si Mariel, iba na ang tingin niya sa akin. Lagi siyang malapit kay Siradlian. Palaying nabubulungan. Hoy, sabi ko isang hapon, bakit lagi kayong magkasama? Work lang, sagot niya. Work ko lihim. Napatitik siya sa akin. Halatang nainig. Bakit ka ba nagsesalos? Hindi ako nagsesalos. Nagtatanong ako. Kung ayaw mo umuwi ka na lang. Malamig niyang sagot. Parang tinusok ang dibdib ko. Siya ang best candidate. Sagot ni Mariel. Hindi siya tatakas. Hindi Alam ko siya. Kahit matakot mananatili siya. Good. Bukas sisimulan natin. Nalamig ako. Ako ang biktima ni Mariel. Mahina kong bulong. Paano mo nagawa to? Akala ko kakampi kita. Ngunit mahimbing siyang natutulog. O baka nagkukunwaring tulog. Ready ka na? Ready na. Sagot ko. Pero sa isip ko, ready na akong maniwala na. Hindi na kita kaibigan. Ngayon ko nang naramdaman ang tunay na pagtataksil.
hindi galing sa kaway, kundi mula sa taong pinili kong pagkatiwalaan. At mas masakit pa kaysa sa takot na dala ng dilim. Ang dilim dito, bulong ko habang nakatitig sa makapal na mapuno. Sigurado ba tayong safe? Perfect pick setting, sagot ni Siradian. Natural na bangunggot. Sagot ko sa sarili, pero wala namang nakarinig. Okay, set up lights. Utos ni Rico, pinapawisan habang ninayos ang kamera. John, ilagay mo yung props. Dagdag ni Ella. Tahimik ako. Sinusundan lang si Maria. Uy, bulong niya. Huwag kang masyadong matakot. Nandito lang ako. Hindi ako matakot kung wala kang tinatago. Sagot ko. Malamig. Napakunot ang no niya. Ano na naman? Wala. Basta. Napahinto kami lahat. Iyak yun. Sabi ni Ella. Bata. Perfect. Siga ni Siradian. Use it natural sound effect. Sir, mabilis kong tanong. Hindi ba delikado? Toto yung iyak. All the better. Sagot niya. Walang emosyon. Hindi ang tama. Sagot ko. Nang camera rolling. Sabay utos niya. Bata yon. Kailangan natin tulungan. Walang bata rito. Singgit ni Rico. Saan lang yan? Hindi. Tumakbo ako papunta sa direksyon ng iyak. Ana, siga ni Mariel. Bumalik ka dito. Hindi ako Mas lumalakas yung iyak, parang humihinging tulong. Nasaan ka? Sigaw ko. Pero nang makarating ako sa pinagbulan, bigla itong tumigil. Tahimik. Walang bata. Walang tao. Nakita ko lang ng isang duguang damit na nakasabit sa sangga. Nang dinig kong dinampot. Basa pa ng dugo. Diyos ko. Bulong ko. At tayo. Hoy. Boses ni John. Mula sa likod. Anong nakita mo? Tinaas ko yung damit. Ito. Madugo. Lumapit si Ella. Walang bata. Wala. Pero tingnan niyo, yung lupa. Nakayuko kaming lahat. Malalalim na marka ng kuko. Sariwa parang may kinalatkat. Ana, mahinang boses ni John. Hindi ito gawa ng tao. Perfect. Biglang siga ni Siradian. Gamitan natin yan. Napalayo ako. Sir, seryoso ba kayo? Toto. Hindi ito mas maganda kung tutorial horror. Walang masihit pa sa authenticity. Hindi na ito pelikula. Sigaw ko ng ginikang kamay. Pero natawa lang si Maria. Alam ko na mangyayari. Ano? Kasama to sa plano. Hindi kadat magulat. Plano? Mariel. Dugo to. Hindi special effect. Pero nang gumiti lang siya, malamig kang mabata. Bulopit siya sa kanya. Wait, alam mo ba to? Ikaw ba mayan? Don't overreact. Sagot ni Mariel. Lahat ng ito, parte ng pelikula. Parte, singgit ko, o parte ng mas malalim na sikreto. Napatahimik siya. Pero baka sang smirk sa labi. Sir, sabi ko kaya diyan. Nang kailangan nating umalis. Hindi tayo alis. Sagot niya. Hindi pa tapos ang story. Story, sir. Baka may nakuha na yung bata. Action. Siga na ya. Hindi ako pinikinggan. John, nakita mo yun, di ba hindi gawa-gawa lang? Oh, at natakakak ako.
Bakit sila hindi natakot? Bakit parang sila pa ang masaya? Hindi ko alam. Pero may mali dito. Tanong niya. Adventure? May dugo, Mariel. Hindi ka ba natakot? Hindi. Kasi alam kong safe tayo. Safe? Halos matawa ako sa galit. Sa tingin mo safe ka pa may ganitong klaseng ebidensya? Kung natakot ka, choice mo yun. Sagot niya. Mariel, sabihin mo gaano talaga ang alam mo. Tanong ko. Tahimik siya pero hindi malis ang ngiti. May kasabihan dito sa baryo, bulong niya. Kung maiyak ang bata may nakahanap ng bagong katawan. Nalaglag ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Secret? Sabay kindat niya. Enough. Sigaw ko. Sira down. This is insane. Hindi na ako sasama sa ganito. Hindi mo pwedeng iwan, sagot niya. Ikaw ang sentrong kwento. Hindi ako puppet. Pero ikaw ang perfect na gamitin, bulong ni Maria. Napatigil ako, yun mismo ang narinig ko nun. Gulopit siya la. Hawak ang braso ko. Ana, hindi ka nag-isa. Kung alis ka sasama ako. Tumango si John. Ako rin. Pero tinapik sila ni Siradian. Walang alis. Hindi kayo makakatakas. Dahil nakapili na kami, sagot niya. Ano? Nakapili na ang gubat. At ikaw yon, nangginig ang katawan ko. Ano bang pinaplano niyo? Pero natawa lang ulit si Maria. Hindi mo pa rin gets. Humakbang ako palapit sa kanya. Mariel, kaibigan kita. Paano mo nagawang isali ako rito? Dahil ikaw ang bagay. Ikaw ang mas madaling paniwalaan. Ikaw ang natural. Natural na biktima. Exactly, halos mahulog ako sa tuhod. Hindi na kita kilala. Camera rolling. Sigaw ni Rico. Stop, sigaw ko. Hindi ito pelikula, pero sa matan lahat, pelikula lang ito. Sagot ni Siradian. At kahit tumakbo ka, ikaw pa rin ang bida. Naramdaman kong kumakapit sa dibdib ko ang kaba. Mas mabigat pa sa dati. Hindi na ito script. Totoo ang dugo, totoo ang marka, totoo ang pagtataks. At habang humahalakak si Mariel, alam kong simula. Palang ito, tahimik ang gabi. Nakaupo ako sa tabing apoy. Nakikinig sa langit na kahoy. Ramdam ko ang lamig, pero mas malamig ang bigat sa dibdib ko. Ana, boses ni Ella mahina. Halos hindi marinig, lumingon ako. Nakita ko siyang umiyak ng ginigang balikat. Ella, bakit ka ganyan? Ano nangyayari? Bumapit siya, hawak ang braso ko. Parang takot na takot. Hindi ito pelikula. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nanginig din. Ginagamit kanila. Hindi para sa eksena. Para sa ritual. Parang bumagsak ang mundo ko. Ritual? Tumango siya, luha ang bumagsak sa pising. Totoo ang aswang. Ana, nakita ko, narinig ko ang usapan nila. Nagbibiro ka lang, di ba, nang ginig kong tanon? Ela, sabihin mong hindi tot. Kung biro lang, sana tumawa ako. Pero hindi, pinaplano kanilang ialay. Hindi pwede, halos wala akong boses. Maniwala ka na, kanina pa nila sinasabi. Ikaw ang napili. Hindi ako payak, sabi ko. Mahigpit ang kamao. Kailangan kong harapin si Mariel. Ana, wag kang lalapit sa kanya. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako pwedeng manahimik. Nakaupo siya kanado parang walang problema. Nang makita niya ako, nagumiti pa siya. Ana, bati niya, gising ka pa. Wag mo akong lokohin, sigaw ko. Alam ko na ang plano niyo. Nagangat siyang kilay pero hindi nawalang ngiti. Plano? Ella told me everything. Ginagamit niyo ako para sa ritual. Tumawa siya mahina pero nakakakilabot. At naniwala kagad. Mariel, huwag mong gayong biro.
Totoo ba o hindi? Tumigil siya sa pagtawa. Tiningnan niya ako ng diretso, malamig ang mata. Kung gusto mong totoo ito, minsan kailangan may sakripisyo para umasenso. Parang binuhusan akong malamig na tubig. Nawala lahat na lakas ko. Paano mo nawa sa akin to? Bulong ko, kaibigan mo ako, kaibigan nga. Sagot niya. Kaya ikaw ang bagay, ikaw ang madaling maniwala, madaling Hindi ako manok na pwedeng ihain, pero ikaw ang susi. Sagot niya walang emosyo. Mariel, hindi kita kilala, sabi ko. Buhan ang pumapatak sa mata ko. Hindi mo kailangang kilalanin. Ang importante gagana ang ritual. Anong klaseng tao ka? Hindi tawa na, matagal ka ng bulag, panahon na para magulat. Nanlaki ang mata ko, aswang ka, nagumiti siya, bahag niyang napakitang. Matutulis ng ngipin, mas malapit sa totoo kaysa sa akala mo. Diyos ko, walang Diyos dito, anak. May kapangyarihan lang, at kailangan kapalit. Hindi mo maintindihan kasi mahina ka. Hindi ako payag matigas kong sagot, kahit mamatay ako. Hindi niyo ako makutuwa. Nagbasta-basta, yan mismo ang kailangan. Takot, pahihirap, dugo, wala kang puso. Pero hindi para sa'yo. Umikting ang galit sa loob ko. Mas malakas kaysa takot. Ramdam kong unti-unting nababago ang tibok na puso ko. Akala mo ba mananahimik lang ako? Tanong ko, huwag ka nang magpanggap, sagot niya. Wala kang laban. Hindi ako payag na maging biktima. Ana, bulong niya, kahit anong gawin mo, rito matatapos ang kwento mo. Hindi ka bida, ikaw ang handog. Hindi, bulong ko ng ginig pero matatag. Ako ang gagawang kwento. Naglakad ako palayo. Hawak ang dibdib kong parang sasabog. Sinalubong ako. Niela, Ana, ano nangyari? Totoo lahat, sagot ko. Halos maputol ang boses. Aswang sila, at gusto nila akong ialay. Diyos ko, walang Diyos dito. Sabi niya, pero may isang bagay siyang mali. Ano? Hindi ako biktima, lalaban ako. Umiyak siya pero tumango. Kasama mo ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Kahit mamatay ako, hindi ko sila hayaang magtagumpay. Ramdam ko ang apoy sa loob ko, mas malala kaysa at doon ko naramdaman, hindi ako upo lang at hindi ang kamatayan. Doon nagsimula ang pahihiganti. Huwag ka, pangsisigaw ang sobra. Ana, tuwag ni Mariel, nakangiti, pero malamig ang mata. Nagumiti ako, nagpilit, pero bago pa mulungkot ang kamera, biglang may kaluskos sa gilid na gubat. John, ikaw ba yan? Tanong ni Rico. Nakatutok ang kamera. Walang sumagot. Guys, narinig niyo ba? Bulong ko, tahimik, maliban sa hampas ng ging. Ana, tumakbo ka na ulit. Utos ni Silarian. Natural ang takot mo. Gamitin mo. Nagumpisa kong kumilos, pero biglang lumabas mula sa dilim ang isang anino. Puta, sigawan ni Rico. Nabiktuan ang kamera. Mula sa kadiliman, may nilalang na gumapang palabas. Ang kuko niya mahaba, kumikislap sa liwanag ng para. Hoy, sino ka? Sigawan ni John ng ginig. Pero bago pa siya makalapit, tumalon ang nilalang at sinunggaban si Rick. Sigawan ni Rico. Kumakawala, tulungan niyo ako, huwag niyo akong iwan. Napatulala ako. Nanigas ang katawan. Nakita ko kung paano bumawan ang kuko sa dibdib niya. Dumaloy ang dugo. Silarian, sigawan niya lang ng ginig. Takbo, utos niya. Pero hindi siya Hindi ito script, sigaw ako. Umiyak, si Rico. Lumuluha, nakatingin sa amin. Please, wag niyo akong pabayaan. Pero walang lumapit. Lahat tumakbo palayo. Dalan sarili nilang buhay. Ako lang ang naiwan. Nakaharap sa lema. Pulaan mata kumikislap.
Ang ngiti niya parang punit na sugat. Dumudugo. Bakit? Bakit ako? Bulong ko ng ginik. Lumapit siya hagbang-hagbang. Kumakalos ko san pa sa damo. Ikaw ang hinanap, bulong niya. Tinig na parang hangin sa tanga. Para akong binibiyakan kalul. Nang ginikang tuhod ko. Halos bumigay. Mariel, sigaw ako. Umasang babalik siya. Tulungan mo ako. Walang sumagot. Ela lang nang sumilip mula sa malayo. Ana, tumakbo ka, pero hindi ako makakilos. Para akong nakatani kala sa loob. Lumapit pa ang nilalang. Nakalawit. Ang dila mahaba. Dumidikit sa lupa. Mabango ka. Layuan mo ako. Sigaw ako. Pero mahina. Halos walang lakas. Hindi pwede. Pinili ka na. Hindi ako parayat. Natawa siya. Tunog basag parang kalawang na bakal. Wala kang papipilian. Bigla kong nalala. Ang sinabi ni Mariel. Ikaw ang susi. Pakita ko. Sigawat ko. Desperado. Lumapit siya palalo. Halos bumikit ang muka. Dahil ikaw ang hando. Ikaw ang kayanga. Naramdaman kong lumalapit. Ang magkuko niya sa liag ko. Pumikit ako. Akala ko. Katapusan ko na, pero may biglang sigaya, hoy halima. Nakita kong bumato siyang sangga, tumama sa likod, nilalang, napalingaw nito sandali, sapat para makagalaw ako. Tumakbo ako ng mabilis, halos madapa sa ugat, bilis, sumabay siya sa akin, hinggalan yan, ana, hindi na tayo ligtas dito, Rico. Bulong ko luhan. Iniwan natin siya. Wala na siya. Sagot niya. Halos pabulo. Kung babalikan natin, pareho lang tayong mamatay. Hindi tayo makakatakas. Bulong ko. Makakatas tayo ana. Kayangan. Pero siya mismo nagsabi at akong hinanap. Humikpit ang hawak niya sa kamay ko. Kung hinanap ka niya, hindi kita yuan. Hindi ka nag-iisa. Naririnig pa rin namin ang magayapak sa likod, mabigat, mabagal, pero malapit. Ana, bulong niya na, handa ka ba, saan, para lumaban? Tumulo ang luha ko, pero tumango ako, kung ito'n simula, hindi ako takbo, habang buhay. Narinig kong halima, munong bumulonong, mula sa dilim. Ana, lumapit ka, sigaw ako ng ginig. Pero galit, hindi ako basta-basta. Natawa siya, mulo, sabog, malalim. Yan ang gusto ko, sagot niya. Takot na may halong apoy. Pero sa dibdib ko, ramdam ko na, hindi lang takot, kang umiikot. May galit, may apoy, at doon ko unang naramdaman. Magsisimula ang laban, tahimik kami naglakad niya sa gilid. Ngubat, pareho kaming hingal. Pareho ring namumula ang mata. Ana, bulong niya, halos pabulong ng, kayangan mong malaman ng totoo. Anong totoo? Tanong ko pilit. Pinapakalmang sarili. Wala na bang katapusan tong bangungot na to? Huwag kang masyadong maingay. Sagot niya, lumilingon sa palig. Kung marinig nila tayo, pataya. Sabihin mo na, pilit ko. Kung mayalang ka pa, wag mo nang itago. Napakapit siya sa braso ko. Si Sir Adrian. Napatigil ako. Ano si Sir Adrian? May kasunduan siya. Kinabahan ako. Anong klase ang kasunduan? Kasunduan sa makaswang. Naraglag ang tiyan ko sa kaba. Huwag mong sabihin. Tumango siya. Kapalit ng kasikatan ng pelikula. May alay na buhay. Ako. Bulong ko, halos walang boses, ikaw ang napili. Diyos ko, sabi ko, hawakan ulo. Paano niya nagawa? Sa akin, hindi lang ikaw ang unang biktima. Sagot niya pero ikaw ang pinaka-importante. Sigurado ka? O, narinig ko ang usapan nila kabay. Sabi ni Sir Adrian, ito na ang susi sa ating tagumpay. Pakita ko, halos sigaw ko. Pero agad kong tinakpan ang bibig ko.
Nakita ko ang kayangan nila. Hindi ko alam lahat na, pero malinaw na ikaw ang sento. Napawa ko sa lupa. Nangini, wala na akong oras. Umupo siya sa tabi ko. Anong gagawin natin? Huminga ako ng malalim. Kung hindi ako lalaban, katapusan ko na. Mas delikado kung mananahimik ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Natakot ako para sa'yo. Pero ngayon, parang Tumingin ako sa kanya, matigas ang mata. Hindi lang takot ang nararamdaman ko. May galit na rin, galit. Pahihikanti bulong ko. Halos wala ng bose. Napatingin siya sa lupa. Kung lalaban ka, kasama mo ako. Sigurado ka. Oh, hindi na ako makakabalik sa kanila. Isa lang ang paraan para mabuhay tayo tumakas o lumaban. Hinga ako ng malalim. Pinipilit kanto rin ang panginig. Kailangan natin ng plano. Ano naisip mo? Kapag nagsimula na ang susunod na eksena, magpapanggap akong mahina para isipin nilang wala akong lakas. Pagkatapos lalayo tayo. Kung sakaling may pagkakataon, tatapusin ko si Mariel. Nanlaki ang mata ni Ella. Tatapusin. Hindi ko na siya kaibigan, sagot ko malamig ang boses. Ibinaon niya ako sa bangugot na to. Ngayon siya ang harap sa apoy. Baka hindi mo kaya kakayanin kung matigas kong sagot. Mas takot akong hindi kumilos. Handa ka na ba? Hindi, pero kailangan. Lumapit kami sa set. Nakita ko si Mariel. Nakaniti parang walang nangyari. Tawag niya, ayos ka lang. Mukhang pagod ka. Oh, bulong ko pinapakita ang panhina. Medyo nahilo lang. Magpahinga ka muna bago ang eksena. Sabi niya malumanay pero malamig ang mata. Nagumiti ako ng pilit sa lamay. Lumapit si Siradrin. Importante itong eksena mo mamaya. Ibigay mo lahat. Opo, sagot ko mababa ang boses. Kaya magaling sabi niya tapik sa balikat ko. At kung mahuli tayo, lalaban tayo. Kinagat ni Ella ang labi niya. Nakakatakot to. Huwag kang bibigay, sabi ko pilit pinapatatagan sarili. Kung kaya kung ditago ang takot ko, kaya mo rin. Ella, bulong ko pa humawag sila sa akin, tatako kaagad. Hindi kita iwan. Huwag kang makulit. Isa lang ang pagkakataon natin. Narinig ko ulit sa isip ko ang salitang umikot. Pahihiganti, mas malinaw, mas malakas. Tumayo ako, huminga ng malalim. Heto na. Bulong nila, ka na ba talaga? Tumingin ako sa kanya diretso. Hindi ako handog. Ako ang babango. Naririnig ko ang maghahakpan nila papalapit. Parang mabibigat na kampanan nguli Ross. Sa isip ko isa lang ang umikot. Pahiganti at doon ko naramdaman hindi na ako yung ngana na natatakot. Ako na ang ngana na lalab. Mariel, bulong ko habang nagalakad kami sa gitnang gubat. Saan mo ba ako dadalhin? Relax ka lang. Sagot niya maingiti sa labi. Climatic scene daw to, sabi ni Siradrin. Climatic scene. Tanong ko pilit pinapakalma ang boses. Bakit parang ang layo natin sa set? Magtiwala ka na lang. Sabi niya, kailangan nga rodematic. Nakaramdam ako na habang sumusunod sa kanya. Mariel, bakit may mirakandila dito? Props lang. Sagot niya, hindi tumitin sa akin. Atong amoy dugo, animal blood lang. Para raw authentic. Bulong ko sa sarili pero naramdaman kong kumakabog ang dibdib ko. Huminto kami sa isang bilog na espasyo. Doon nakalagay ang mga kandila at mangkok ng dugo. Dito ka muna. Sabi ni Mariel, anong ibig mong sabi? Tanong ko tinititigan niya siya. Bakit parang ritual to? Wala kang dati alalahanin. Sagot niya pero hindi ko nawala ang tensyon sa kanyang tinig. Mariel, bulong ko ano to talaga? Lumayo siya parang may tinatakasan. Sandali lang. Babalik ako Mariel. Siya ako pero tuloy-tuloy siya naglakad palayo. Iniwan niya ako roon. Kasaman migakandila at dugon ngayop. Sa loob-loob ko malinaw na hindi ito eksena sa pelikula. Isa itong ritual. Sa bulsang jacket ko naroon ang bolong itinago ko mula pa kanina.
Kung lalapit sila, bulong ko sa sarili. Hindi ako mananahimik. Narinig ko ang magayabak. Bumukas ang mga dahon. Lumitaw si Siladrin. Nakangiti pero malamig ang mata. Sabi niya, anak, huwag kang lumapit. Sabi ko, mahipit ang awat sa bolo. Relax. Sagot niya, Patlanton Show. Ikaw ang bida, diba? Hindi ako tanga, sagot ko. Alam kong ritual to. Nagulat siya. Sino nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga. Sabi ko, alam ko na ang lahat. Lumapit siya paunti-unti. Ibaba mo yung awats. Mas mabuti na nga ako may awats nito. Sagot ko, hindi ako mamabatay ng walang laban. Bababa ang tono niya. Kung susunod ka, walang masasaktan. Walang masasaktan. Ako ang ialay ninyo. Narinig ko ang kalusko sa likod ko. Mariel, siya ako. Sumilip siya mula sa mga puno. Anong ginagawa mo, siya niya? Hindi ka kasama sa plano. Ginawa mo akong tanga, sabi ko humarap sa kanya. Pero hindi ako mamatay ng walang hindi ngiting. Siya niya pero lumalayo siya sa akin. Lumapit si Siladrin. Abot kamay na siya. Hulong pagkakataon na hindi na ako magpagamit. Sagot ko, bumunot siya ng kutsilyo mula sa bulsa. Kung ganyan ang gusto mo, bumuga ako ninirapin na kawalan ng kaba. Ito ang gusto ko, bigla ko siyang tinagagamit ang bolo. Tumama sa balikat niya at napasira siya. Nagulat siya, hindi nila inakalang laban ako. Nabitawan niya ang kutsilyo. Hindi mo to dati ginawa. Sira niya hawak ang sugat. Dapat mo rin hindi ako niloko, sagot ko ng ginit pero matata. Hindi ko ginusto to. Sagot niya luhan. Pinilit lang nila ako. Pinilit. Sagot ko. Kasabwat ka nila. Kaibigan kita, Mariel. Kaibigan pa rin kita. Sira niya lumapit pero umiyak. Huwag kang lumapit, sabi ko, nakataas ang bolo. Hindi ako sigurado kung kaya kitang patawarin. Hindi mo alam kung ano pang paparating. Tumingin ako kay Siladrin. Nangginit pero nakangiti pa rin. Hindi ko yung makatatas sa kanila, bulong niya. May paparating na, tumahimik. Sira ko, tinadyakan ko ang kutsilyo niya palayo. Please. Ano ho? Sira ko, sabihin mo ano pa ang plano ninyo. Wala na akong plano. Sagot niya, gusto ko lang mabuhay. Mariel, bulong ko, ano yun? Yun na sila, sagot niya, takot na takot. Mango Aswan, huminga ako ng malalim. Kung totoo yan, mas lalo ako nalaban. Hindi mo sila kaya, sira niya. Mas pipiling ko pang mabatay na lumalaban kaysa maging handog. Sagot ko, lumapit ulit si Siladrin. Kahit sugatan, hindi ko makatatas. Tayo na mismo ang hahanapin nila. Tumahimik. Kasabi ko, wala ka ng boses dito. Patawarin mo ako. Hindi to oras para sa patawat. Sabi ko, kung talagang gusto mong bumawi, tulungan mo ako makalabas. Paano? Tanong niya. Alamin mo kung saan sila manggagaling. Ibigay mo lahat na alam mo. Sa Kaliwan Clearing, bulong niya ng ginik. Doon sila lalabas. Tatas sila. Malalaki, may armas pa sila. Matutulis na kuko at NGPin. Okay. Bulong ko, mahipit ang awat sa bolo. Kung ganon, may salsa patay. Narinigan nini ng malalakas na yabat. Kumisla pang magamata sa dilim. Tumayo ako, tinutok ang bolo. Mariel, sa kanan ka, sabi ko. Huwag kang malamit sa akin. Kapag may lumapit sa'yo, tumakbo ka. Hindi kita iwan. Kung gusto mong mabuhay, susundin mo ako, sira ko. Tumango siya, umiyak. Sira na naman ko ang anjing na parang may duman. Lumalapit na sila, bulong ko. Bulong niya, natatakot ako. Ako rin, sagot ko. Pero hindi tayo pwedeng tumig. Lumabas mula sa dilim man isang nilalang. Mahaba ang dila at matulis ang kuko. Kumisla pang magamata nito. Ngayon na, bulong ko, humagpampalapit. Itinaas ang bolo. Kung gusto nilang handog, mali silang napili. Sumira ako sa bayan bolos na narinig ko ang sira ni Mariel. Sa likod ko, tumakbo ka na, sira ko. Hindi ko tuyo. Sagot ni Laban.
Kumapit sa braso ko ang nilalang. Tinaga ko ito ulit. Sabay atras. Humiga ako ng malalim. Hawak pa rin ng bolo. Lalaban ako hanggang dulo. Bulong ko. Hindi ako mamamatay ng walang laban. Tumakbo kayo sila ko. Habang bumabalot ang dilim. Sa paligid namin. Huwag kayong titigil. Hindi ko na kayo sila niliko. Hawak ang sugat ang braso. Ana, tulungan mo ako. Huwag kang gininto. Sagot ko. Pero natigilan ako ng mayanino na duman sa harap ko. Mabilis at matalim manggalat. Narinig ko ang malakang maganilalang. Malamig. Parang ginahaplas ang kaluluwa ko. Ano yun? Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Mango aswan dyan. Sagot nilala. Hingan na hingan sa tabi ko. Ana, huwag kang giliko. Nasaan si Maril? Tanong ko habang nanginika. Nasa likod natin hindi na natapos nilala ang sasabihin dahil may biglang sumungat sa kanya. Sira ko. Pero nawala siya sa dilim. Iniwan ang dugo sa madatan. Mariel, sira ko. Mariel, nasaan ka? Dito ako, sagot niya pero nangningunin ko. Nakapulupot na sa kanya ang isang nilalang. Ana, tulungan mo ako. Bitiwan mo sira ko sa bayampas ng bato. Pero mabilis na naglaho ang alimadala si Mariel. Hindi sira ko. Halos mabos ang boses ko. Hindi ka pwedeng sumuko, bulong ko sa sarili. Lumalaban ka pa rin. May boses mula sa dilim. Malalim at mabagal. Kakaiba ka. Sino ka? Sira ko, umikot ang panin ko sa palit. Hindi mo kami nakikita, sabi niya. Pero naririnig mo ka. Sira ko, tinutok ang bolo sa hangin. Huwag kang magtago. Matalino ka. Matibay ka, sagot ng boses. Kaya ka namin pinili. Pinili, bulong ko ng ginik. Para saan? Para maging isa sa amin. Tumawan boses, mababa at malamig. Lahat kayo nagsasabi niyan sa una. Hindi ako sira ko. Hindi ako susuk. Ikaw ang ngulong na tira, sabi niya, mabagal at malina. Ako lang, bulong ko. Natigilan na. Nasaan na sila? Wala na, sagutin niya. Kinuha, ginawan. Mariel, tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Kinuha na rin, sagutin. Wala nang babalik. Masarap siyang kausap, sagutin na lang. Nakanditi pa rin. Maraming ipinangga ko. Kasama niya si Mariel. Kasama, sagutin niya. Pero lahat may presyo. Lumalaban ka pa rin. Pero wala ka ng kasama. Wala ka ng huyan. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Sagot ko. Tingnan natin, sabi niya. Sabay sang nagbampalat. Ana, bulong niya. Halos nasa harap ko na siya, malakas ka. Hindi tulad ng iba. Huwag kang magpanggap na humahanda ka, sira ko. Gutom ka lang. Tumawa siya mababa. Buto, may respeto rin kami. Respeto, sira ko. Pinatay ninyo. Wala kami. Pinatay, sagotin niya, nakanditi. Binigay sila sa amin. Binigay, bulong ko. Nga kaibigan ko yon. Nga kaibigan mong tumalikot sa'yo, sagotin niya. Ginamit ka nila. Ikaw ang hindi pa rin dahilan para patayin sila, sagot ko. Nandinig, hindi pa rin tama. Pero may utang ka, bulong niya. Halos nampisa sa inda ko. Anong utang? Tanong ko umatras. Utang ng dugo, utang na buhay, utang na binayay ni ba para sa'yo? Ang tanong lang, tatanggapin mo ba? Hindi. Sagot ko, hindi ako tatanggap. Kung may utang man ako, bulong ko. Babayain ko yon sa parang ko. Gusto kong makita yon, sagotin niya. Magiging masaya kung panurin ka. Mabubuhay ka pa na. Bigla siyang naglaho, parang usok na hinipan ng naiwanan katahimikan maliban sa madyabat ko. Aningan na dibdib ko. Bumalik ka, sira ko, pero wala nang sumagot. Huwag kang gadahon na may dugo. Makandilan na diliya pa rin kahit walang gansing. At may gabakas ng panapapalayo. Wala nang tao. Wala nang siraw. Ako lang ang natira sa salbolaka. Hawak pa rin ang bolo. Ito na ba yun? Bulong ko. Ito na ba yung katapusan? Humanlay kang malalim. Pilipin at patatsan ng sarili. Hindi pa, bulong ko.
Hindi tayo tapos. Hinatulas ko ang medakami ko punong dugo. Dugo nila kaibigan ko. Bulong ko. Dugo nila tayo minsan kung tinuring na panilas. Nandinikan katawan. Hindi ko alam kung kanino payo. Ako lalapit pero isang bagay ang malina. Hindi ako patayan nandito na lang. Tumayo ako dahan-dahan pinunasan ng dugo sa mukha ko. Kung mayutang ako bulong ko. Ako nagsisinggit, tumayo na ko sa diliman ng gubat. Wala nang nila lang. Pero ramdam ko pa rin ang mata nila. Hindi ako matatatakot. Bulong ko, hindi ako matataganit. Sa likod ng sit ko umukit ang gulong sinabing nila lang. Mayutang ka sa amin. Hinayan ko sumiklat ang apoy sa dibdib ko. Oh, bulong ko. Pero di ko yung babalayin sa parang gusto ninyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa gitnang gubat. Duguan nila lang pero buhay. Manila, bulong ko habang nakaitingin sa bintana ng Diyos. Parang dito na ito kilala. Walang sumagot. Maliban sa madibusin at tusok ng siyudad. Ako lang bitbitan mabigat na bagan ng magpegan na lang. Pagdating ko sa apartment, bumulong agad sa buhay pa ko. Pero para saan? Hinakan ko ang susi ng dinikan kami ko. Kaya ko to sabi ko Pilipina palakas ang news. Hindi ako batasat. Pagpasok ko, bumunggan ng numakong mesas. Kinuha ko ang note. Isusulat ko lahat bulong ko. Para may makalam na tutos. Bumukas ang nilawat. At sa anino parang may gumalang. Napasingat ako. Wala yon. Wala yon. Bulong ko sa sarili. Hindi totoo yan. Sabi ko tinatkan ng tenda ko. Wala ka na. Hindi pa ni malilimutan bulong ulit. Duboseng. Tumigil na sila ko. Binagsakan not. Tapos na. Humangga ka ng malalim. Pero narinig ko pa rin ang sira ni Marilan sa alala. Tulong lang megat. Hindi ko na kayo bulong ko. Pakitikan medan metimulong metusin nilang. Ako ang dalagang gomestra sa pelikulong Reswan. Sinulat ko ng dinig pero ang tutong nguharod. Hindi natatapas. Napatigil ako. Tutugat ko. O ako na lang nagtitira. Tumayo ako binuksan ng bintana. Mula sa kalim na sumipos. Panilang. Mababatil ako. Hindi pa nilang nagtusnat. Hindi na nagkabitiman sa salimin. Nakita ko ang sarili ko. Maputrasin ko ng metas. Sino ka nagtanong ko sa refleksyon ko. Ako pa to. Malakas kang. Bumulong ng boses. Parang nasa likod ko. Hindi ka tulad ng diba tumigilan. Sabi ko pero mahin. Tumigilan. Bumalik ako sa mesal. Isinulat ang bawat detalim ni Samshapilang. Ang metan ni Samshapilang. Ang metan ni Samshapilang. Baka mabasa nila to. Bulong ko. Baka may makalang. Tumulong ng cellphone ko. Walang panggalang. Andon ng bat. Hello? Nandinikan boses ko. Anang mababang boses. Sa kabilang ninyo. Hindi pa tapas. Anutan mo, napakapit ako sa mesa, sinukal sila ko. Ano pa ang gusto ninyo? Hindi pa nyo sandwiches na sandwiches. Dala mo kami, naputulan ninyo. Hindi totoo yung bulong ko. Pero nandinig yun ng tuhot ko. Hindi totoo sa labas. May dumang na kotse, panilang tunog ng gulong, parang doon. Sa balim, parang bumalik ang grabing ritual. Pinilit kong gumigan ng malalim. Ito ang minit. Ligtas ako nito. Pero naramdaman ko ang lamig sa bacot ko. Parang mahinigas sa likod ko. Anan, mas malapit na boses. Hindi pa niyo malilimutan kung gusto ninyo akong kainin. Sira ko gawin na ninyo. Huwag niyo na akong guluhin. Tahimik. What? Umupo ako hinapan ng ulo ko. Hindi ka lang. Kung nanalubay ko, nagsalo bulong ko. Ang sigurado lang din ako dati. Pinikit ko ang mata ko. Pero ang nakikita ko ipulang. Ang natinat ko. Sumagi sa isip ko ang sinabi nila lang. Mayutang ka saan? Gabalayan ko bulong ko. Pero dito sa parang ninyo. Kinuha ko ulit ang bonpen. Ang taksil. Ang sugat. Ang sumpang gabit. Sinulat ko.
Ito ang bitit ko, nandinig ang sulat ko. Pero ulit ko humada sa motros. Isunulat ko, huwag kang lalapit sa kanila, huwag kang tataya. Walang, binuksan ko ang pinto, walang. Natatsa dagat salit, sa salit, kinuha ko, walang paglalang, binuksan ko. Isang papel ang mayutang katan, napapawa ko sa salit. Hawakan papel, hindi tatas, bulong ko, hindi tatas. Tumingin ako sa kisa kung ito ang dagdagat ko. Bulong ko, hindi ko gitsing, nalagan na tatas. Bumalik ako sa mesa na tatuloy sa pagsusulat. Ako si Ana, ako ang dalagang gumestra sa pelikulang Gaswan. Pero nito pelikulang, hindi tatas, tumayo ako ulit. Humingan ng malag, hindi kanyo ako matutulong bulong ko. Hindi kanyo ang mat ko hon. Nakatitig ako sa lamin, sa isang itilat. Parang kumulat, ang nandiyan na deteksyon ko. Pulong-pula tulad din kanila. Hindi kanyan ko. Sa loob ko ang sining ni Maril perang malayo. Ang nagtatang malayo, ang nagtatang malayo. Hindi ka nagsinya kung kandilat sinya. Naramdamet ko ang nito natin nagsinyo bit. Nagpatuloy ako sa tagsusulat. Andyan sinyo bit ko. Nagpatuloy ako sa tagsusulat. Andyan binasa ko ang nagsinat. Ako ang dalagang dinala sa gubat. Ako ang nagbit ko. Pero ako rin ang nagsinyo bit. Ako ang nagsinat. Ako ang nagsinat. Ako ang sugat. At ko ang bit ko. Gumita ako ng mapait. Hindi ko alam kung nanalo ba ito na bulong ko. Pero buhay pa at sumilip ako sa bintanang ang nanilay. Isang na pero pala sa akin. Gabi pa rin, gabing dugo, gabing sumpa. Kung may babalik sa akin, bulong ko matitinilan nilit. Dalalang silap, huminga ito ng malalim. Pinitit, ang nagsanmadagit ko. Hindi agad, binuksan ko ulit. Ang notebook, isunulat, ang medals. Anan, dalagang gumestra sa pelikulang Gaswan. Anak ko ang bagumdot na buhay.